Magandang araw sa ating lahat. So nandito tayo sa puso ng bayan ng Tayabas, Quezon, kung saan matatagpuan natin ang kilalang tulay na Balagondong Beach. So dito makikita natin kung saan tayo nakatayo na tahimik. Natahimik, hindi lamang ito isang tulay na nagdurugtong din to sa magkabilang parte ng bayan na iyong ay Dumacan River. Tatagpuan natin ang Malagondong Bridge sa Barangay Malagondong, Tayabas City, dito sa Quezon. Nag-uugnay din ng nakaraan ng Malagondong Bridge at kasalukuyan itong pananakop at kaliyakan ng mga Pilipino. And ng Pilipino. At samahan niyo naman akong balikan at ikwento sa inyo kung paano nabuo ang Malagondong Bridge at kung bakit natin pahalagahan ang mga gantong bagay na nakatayo sa ating bansa na dapat pinapahalagahan ng mga tao upang mapakinabangan sa mga susunod na kabanata. So kung mapapansin mo, nandito tayo sa may ilalim ng tulay kung saan napakaluma na ng gawa ng mga tao noong unang panahon. Kung mapapansin niyo, may mga lumot-lumot na siya at yung iba ay meron ng mga sulat na sulat ng mga tao kung saan. So yung kung mapapansin niyo kung bakit tayo nandito tayo sa ilalim ng tulay at dahil nabutan tayo ng masamang panahon. So matatagpuan ang Malagondong Bridge dito sa Barangay Malagondong sa Tayabas City, sa Quezon. At tumatawid ito sa ilog ng Dumacan. Nung unang panahon, ang ilog na to ay mahalaga sa mga tao at mga daanan ng mga kalakalan at transportasyon. Dito rin dumaraan yung mga produkto, mga kabayo, karwahe, at mga mayayaman patungo sa iba't ibang lugar at iba't ibang bahagi ng bayan at karatig na lugar. So, bago pa man magkaroon ng modernong kalsada, mga tulay, ito din yung nagsisilbing ugat at koneksyon ng mga taga-Tayabas sa mga karatig na bayan. Kaya ang Malagondong Bridge ay hindi isang lumang istruktura. Ito rin isang sentro ng buhay ng mga tao at kabuhayan ng mga tao noong unang panahon. So kung mapapansin nyo kung gaano kahaba ang tulay na ito na naging longest Spanish era stone bridge dito siya sa Pilipinas. Then kung mapapansin nyo, isa rin siya sa mga historic structure na merong taas na 445 feet at meron siyang haba na 136 meters na nagbubuto sa Dumacan.
So kung mapapansin nyo, ang Malagondong Bridge ay isang napakahabang arko na tulay. So baka palang mga haligi and ang pagkakagawa ay matibay ng pundasyon. So ang bawat bato na maingat na pagkakalagay inayos, halos walang semento, ngunit nananatili pa din siyang buo sa paglipas ng mga panahon. At isa sa mga pinakakahanga-hanga ng katangian ng tulay na ito ay ang kakayahan nitong tumagal sa anumang sakuna katulad ng baha, lindol at mga digmaan unang panahon ng mga Amerika. Siya din yung nagbibigay ng ikalawang digmaan ng pandaigdig na ginamit pa rin ng ang tulay na ito upang maging daan ng mga sundalo at mga sasakyan. At sa kabila ng pinagdaanan ng Malagondong Bridge, isa din yung sa kabila ng kahit anong pinagdaanan ng mga mabibigat sa pagdaan ng karwahe, mga produkto na mga modern na sasakyan ngayon, nananatili pa din siyang matatag at maganda ang pagkakagawa ng isang tulay na ito. Then ang Malagondong Beach ay patunay na nanguhusay ng sinaunang mga tao ng mga Pilipino. So kung mapapansin nyo, ang tulay na Malagondong Bridge ay na-declare din ng National Cultural Treasure 2011. So the Malagondong Bridge is one of the 11 Spanish era stone bridge in Tayabas. So kung gaano na din katagal na ginawa ang tulay na ito, makikita nyo na meron na din siyang mga konting paak sa mga gilid at pinagbabawal na din ng bantay dito sa Malagondong Bridge ang pagpupo sa bawat gilid ng tulay. Then kung mapapansin nyo din sa ibaba ang gilid ng napalaki. So kung mapapansin nyo din yung mga biyak na nakikita sa poste ng bridge. At kung mapapansin nyo din, nakikita na din sa itaas ng bridge nito ang adobe block na napapalibutan din siya ng mga konting puno-puno sa gilid. Sa tagal na nakatayo ang tulay nito, makikita nyo rin na meron na mga butas at mga konting pagbilang sa mga pader. At makikita din natin dito yung mga bato na ginamit nila nang walang simento. At kung mapapansin nyo din, ang markang nakalagay na napakaluma na hindi na gaano mabasa. So, kung mapapansin nyo na nasabi bawal lang umupo sa gilid dahil sa nangyaring ganito na meron na siyang kawad na nakalagay at meron ng kawayan na siguro sa tagal na din ng panahon na nalaglag na din at hindi na kinaya ang struktura na to. So, kung mapapansin nyo, dito naman tayo sa may gilid na wala nang masyadong harang. Kaya pinagbabawal ng mga bantay ang pagtungaw sa ibaba dahil sa mga nag-crack ng mga bato na hindi na kinaya nung unang panahon. So, dito na nagtatapos ang ating documentation para sa Malagondong Bridge. Sa mga pupunta na gustong bumisita dito,
maaari kayong pumunta at humingi ng permit sa DOT o Department of Tourism na pwede kayong sabihan ng security na kung saan pupunta kayo sa mismong bayan ng Tayabas. Go. Para sa mga konting kaalaman, once na humingi kayo ng permit dito sa DOT, libre sila kapag taga dito ka sa Tayabas. And kapag hindi ka naman taga Tayabas, meron kang babayaran na 200 pesos para sa kanilang permit. So, salamat sa panonood and mabuhay.